Blessed evening po sa lahat po ng mga kapatiran and welcome po sa third week ng ating midweek. This June na series po natin ay Matters of Faith. And so short recap lang po tayo sa mga naunang mga week po, no. First week po, napag-usapan natin kung ano nga ba yung faith na meron tayo at bakit necessary po sa atin ng mga Kristiyano to have a confidence before the Lord. Kasi naniniwala po tayo na merong Diyos na present po sa ating buhay and He is the rewarder. At higit sa lahat po, it is impossible to please God without faith. And second week naman po, we talk about faith over fear. And naintindihan po natin that God is the source of our faith and it is the gift of God. It is the work of the triune God in our life that even in the highs and low, God is there. And why do we put our faith on Him? Because Jesus is with us always. Never niya po tayong iniwan o pinabayaan. And we overcome our fear through the testimony of believers. We need to run the race and have faith, gaya po ng mga nauna na lingkod ng Diyos, kung paano po sila lumakad sa kanilang pananampalataya at kung paano sila ginabayan ng Lord. And looking ahead with hope, ang tumingin po tayo sa pag-asa na nasa atin pong Panginoon. By focusing our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Sa Kanya po magsisimula, Siya ang magsusustain nito, at Siya po ang magtatapos o magsasakatuparan po. And this third week naman po, we will talk about the active faith. Active faith. Ang title po natin ay, pinamagatan ko po itong Stories of Amazing Faith. Hindi na tayo lumayo. At Stories of Amazing Faith. So, meron po tayong mga stories dito na talagang makikita natin yung amazing na faith na meron po ang mga taong ito na nabanggit po dito sa babasahin po natin sa Bible. Basahin po muna natin Matthew 17 verse 20. Sabi po dito in NLT version, "You didn't have enough faith," Jesus told them. "I assure you, even if you had faith as small as mustard seed, you could say to this mountain, 'Move from here to there,' and it would move. Nothing would be impossible." Ito po ay nasabi ng ating Panginoon sa mga disciples niya. And habang namangha si Lord dito, napawaw siya, napawaw na lang po talaga ang ating Panginoon sa kanila dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. They didn't have enough faith kaya sinabihan sila ng Panginoon. But tonight, sasaksihan po natin ang mga taong ito na na-amaze naman si Lord dahil sa great faith na meron po sila. Hindi sila papapigil or unstoppable. Pag sinabi pong unstoppable, ito po yung klase ng faith na hindi sumusuko, hindi umaatras at hindi tumitigil kahit may hirap na pinagdadaanan. Kahit masakit, kahit parang wala ng pag-asa, kahit sukong-suko na, kahit mukhang maliit na lang yung chance, kapit pa rin sa Lord. Ito yung faith po na hindi nakabase sa nakikita, nararamdaman o sitwasyon, kundi sa kung sino po ang Diyos at sa kanyang mga pangako. I have faith for this and you have faith for this. Gusto ko pong i-take yung opportunity po na ito para pasalamatan po ang Diyos. Lalo na po, no, I thank God sa buhay ko because lalo na po sa Christian journey ko. I know that God is continually giving me the faith na magpatuloy sa Kanya. At siya yung binibigyan ako ng Lord ng lakas na para magpatuloy sa Christian life ko. Nagpapasalamat ako sa Lord for giving me the faith to para magpatuloy sa buhay ng pagiging Kristiyano po. Alam kong ang Lord din po ang patuloy na nagsusustain ng faith ko kung bakit ako nakakapagpatuloy sa Kanya. Kasi kung hindi ko po alam kung ano nang nangyari sa akin at kung nasaan na po ako. And I know ganun din po ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa buhay ng bawat isa sa atin, sa inyo, sa mga nakakapakinig, ganun din po ang Diyos. Siya po ang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa buhay po natin.
Having faith in the Lord, we acknowledge that He has all the power. Kaya this evening po, let's hear the stories, or here are the stories of the amazing faith. Actually po, marami sa Bible, pero iilan lamang po ito, that there is stories of faith na makikita po natin na hindi sila disciple lahat, yet they touch the heart of God. Napatigil, napalingon, at napawaw si Lord sa kanilang pananalig dahil nakitaan niya ito ng amazing and great faith. So, simulan na po natin. Unang-una po na mababasa po natin ang stories, the faith of the Syrophoenician woman or the Canaanite woman. Number 1, the persevering faith of the Canaanite woman. Basahin po natin in Matthew 15 verse 21 to 28 and NIV version po ito. Verse 21, sabi po dito, leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Ito pong babaeng, ang Canaanite woman, is a Gentile. Yet she believed in Jesus. Naniwala po siya kay Jesus. She cries out, nagmamakaawa siyang lumapit sa Lord. Pero si Lord, sabi in verse 23, Jesus did not answer a word. Tahimik lang si Lord. Parang isnab, parang hindi siya pinansin. Kaya halos pinagtabuyan na siya ng mga disciple niya. Wala pa rin. Walang sagot si Jesus. Isa siyang desperate po na magulang, ang Canaanite woman po na ito. Si Jesus lang yung pag-asa niya para gumaling yung anak niya, pero mukhang malabo pa na mangyari. At ang masakit po nito, tumanggi si Jesus. Mapapaisip ka na lang po, no, na parang kung babasahin po natin yung kwento, imagine the scenario, kung i-imaginein po natin, iyak na itong babae, yung Canaanite woman, halos magmakaawa na po siya na lumapit kay Lord. Tapos, walang response, walang sagot si Lord. Tapos, pinagtabuyan na siya ng mga disciples niya. Doon lang nagsalita si Jesus. Finally, nagsalita si Jesus. Pero hindi para pigilin na wag itaboy siya, kundi sabihin at ipamuka yung katotohanan, sorry, hindi siya isang Hudyo. Hindi siya Israelite. At ang ibig sabihin po nito ay wala po siyang karapatan na humingi ng request kay Jesus. Kasi hindi siya kinikilalang children of God. Isa siyang, tinuturing siyang lahing walang Diyos po. Verse 24, sabi po ni Jesus dito, He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. This woman, naintindihan niya ang sinabi ni Jesus sa kanya at aware po siya doon na isa siyang Gentile. But imbis po na mawalan siya ng pag-asa, mainis, umatras na lang, hindi na maniwala at sumpain na lang si Lord, pwede naman po niyang gawin yun, pero hindi niya ginawa. Hindi siya sumuko. Hindi yun yung naging response niya. Her faith was tested. Na-test uli yung faith ng Canaanite woman po na ito. Lapit ulit siya kay Lord. And this time, sa paglapit niya, she knelt down, beg again, nagmakaawa ulit siya sa ating pong Panginoon. Lord, help me, sabi niya. Pero wala pa rin. Sa kabila nito, paglapit ng pangalawa, wala pa rin, rejected ulit siya. Ang sakit po nito, nakailang reject na siya, yung nangyari sa kanya. And si Jesus, parang mukhang iniisnab siya. And verse 26,
He replied, nag-response si Jesus. He replied, "It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs." Ayun nga, ang sakit na reject na, hinalin tulad pa sa aso. Ay, malala to. Grabe ka na talaga, Lord. Kung makikita lang natin yung scenario po dito, no? Pero iba pa rin po yung pagka-desperate nitong Canaanite woman. Hindi siya papapigil. This time, with a humble response. And this is her last chance to prove her faith sa atin pong Panginoon. In verse 27, "Yes, Lord," she said, "but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table." Nanampalataya po siya sa kung sino si Jesus. Hindi niya tinutulan si Jesus. Hindi siya nagalit, hindi siya nasaktan sa sinabi. Sa halip, sinabi niya po at tinanggap niya ang kalagayan niya bilang isang Gentile, hindi siya kabilang sa Israel. Like her faith saying, no? Parang sinasabi po na ganito, "Lord, hindi ko kailangan yung buong tinapay. Kahit konting biyaya mo lang, sapat na, Lord. Panginoon, alam kong wala akong karapatan, pero umaasa pa rin ako sa iyong awa at kaya mong baguhin ang buhay ng aking anak." Ayun yung kinakry ng faith niya. Hindi karapat-dapat, pero ang lakas ng confidence ng babaeng ito kay Jesus. And it moved the heart of God instantly. Kaya napasabi na lang po si Lord, ang ating pong Panginoon, "Woman, you have great faith. Your request is granted." Gaya po ng babaeng ito, tayo rin po ay mga Gentiles. Ngunit dahil po tinanggap natin si Jesus bilang ating pong Diyos at sariling tagapagligtas, He gave us the right to become children of God. We have the right to take the bread because we are His children and not dogs. Ganun po hindi po ito, no? And what a great privilege that we have nang tanggapin po natin ang Panginoong Jesus sa atin pong buhay. And maybe po dumating na rin sa buhay natin na ganito tayo, na tila ba ginawa na natin yung lahat, nakailang pray ka na kay Lord, nakapag-fasting ka na, dumating pa, nag-fasting ka na, 7 days, tumambling ka na, kung ano-ano nang ginawa mo. Pero tahimik pa rin si Lord. Quiet lang si Lord, na parang no comment siya, na parang walang pakialam, 'di ba? Pero ang silence po ni Lord, hindi ibig sabihin wala siyang pakialam sa atin, sa pinagdadaanan natin, sa nararamdaman natin. Minsan po, tinetest lang ni Lord yung faith na meron tayo, kung hanggang saan ito, at yung attitude natin towards Him. Can we doubt God? Can we curse God? Can we rebel against Him? Can we yell at God kapag hindi po nasusunod o hindi naaayon sa gusto nating mangyari? Can we express our anger to God when things don't go according to our plans or our desires? Or just like the faith of this Gentile woman, instead, makikita po natin dito, no, mas lalo niya pang pinakita yung faith na meron siya sa Panginoon. At nakita din niya kung gaano naman kalaki ang tiwala niya sa kayang gawin ni Jesus sa kanya at sa buhay ng kanyang anak. A kind of a persevering faith that won the heart of the Lord. Na kahit gaano pa kadaming hadlang po her situation, the rejections, kapatid, what this remind us is this: let us persevere. Na kahit na po na ang dami na nangyari sa family ko, 'di ba? Family mo, ang dami mo nang pinagdaanan, but remind yourself, I have faith in God. Can we declare it, no? Sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, I have faith in God. Jesus is with me and He is all powerful. Kahit na may struggle ka na financially, mentally, say it. I have faith in God. Jesus is with me and He is all powerful. Kahit na pinapakita na ni Satan yung big zero na future mo, declare mo lang, I have faith in God. Meron akong faith kay God and Jesus is with me and He is all powerful. Kapatid, persevering faith holds on until God's move. May request ka,
may matagal ka ng pinapanalangin, may hinihintay kang mangyari, mabago, spiritual, or anumang aspeto ng buhay man yan. Maybe God is testing your faith in Him. Kaya wag kang susuko. Mag-persevere lang. His silence is not His absence. God's silence is not His absence. Wag mong aatrasan yung pananampalataya mo because God is not finished yet. Hindi ako titigil dahil hindi pa tapos ang Diyos. Magpapatuloy ako, magpapatuloy tayo dahil ang Diyos po ay tapat sa ating pong buhay. Ito po yung makikita natin, the persevering faith of the Canaanite woman. Pangalawa naman po, yung mababasa po natin, amazing faith is the faith of the centurion or the humble faith. Basahin po natin Matthew 8 verse 5 to 13. Verse 5, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such a great faith. Grabe po, no? Grabe yung faith na meron itong centurion. Para lang po mas maintindihan po natin, ang centurion ay isa pong Roman army officer. Ibig sabihin, bahagi po siya ng Roman government. Tinitingala siya sa lipunan. May position po itong taong to. Respetado siya. Humigot kumulang po na 100 armies ang pinamumunuan ng isang centurion. But sa kabila po ng posisyon niya na isa sa lipunan, mataas yung posisyon niya, tinitingala siya, makikita po natin dito yung pagiging humble ng taong ito. The humble faith ng isang centurion. Unang-una po, in verse 5 to 6, a centurion came to him asking for help. He knows to ask for help. Alam niya kung paano mag-ask, manghingi ng tulong sa ating pong Panginoon. Kahit mataas po yung posisyon ng centurion na ito, hindi siya nagkunwaring kaya niya ang lahat. Alam niyang may sakit yung kanyang servant, paralyzed at naghihirap. Dito pa lang makikita po natin, grabe yung heart ng taong ito to have a genuine concern sa servant niya para sadyang lumapit po kay Jesus. He has a man with position, authority, and power. Pero hindi niya po iyon ginamit sa Lord, sa paglapit sa Lord. Instead, he came to the Lord as a servant. Hindi siya nagmataas, hindi siya nagmalaki. He came to the Lord as a servant, Jesus as His master, na tila ba na kung ano man yung sabihin ni Jesus sa kanya at ipagawa, ay gagawin niya talaga. Makikita po natin dito that He acknowledged Jesus' power. He knew and believed in Jesus' power. Alam niya yung kapangyarihan na kayang gawin ng Panginoon. Sabi niya, Lord, he said, my servant lies at home paralyzed and in terrible suffering. Alam niya na si Jesus lang po ang makakapagpagaling sa kanyang alipin. Ang lumapit lang kay Jesus, ayun yung paraan para gumaling yung alipin niya. Lord, hindi ko kaya ito mag-isa. A humble faith po ay marunong lumapit sa Diyos at umamin. Katulad po ng centurion na ito, na Lord, mag-ask ka ng tulong sa Panginoon. Lord, na hindi ko kaya ito mag-isa. Lord, sa kabila ng lahat, kailangan kita. Kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kita at walang iba. Grabe po, no? Ano mang posisyon mo ngayon, kapatid, mayaman ka man, manager, supervisor, business owner, pastor, leader, minister, o kung ano man yung posisyon mo, matuto po tayong magkaroon ng humble faith. Ang Diyos pa rin po ang dahilan kung bakit ka naandyan.
kung bakit ka nandyan sa position mo ngayon. We are limited and powerless compared to a powerful God that we have. Matuto pa rin po tayong mag-ask at tumingi ng tulong sa atin pong Panginoon. Pangalawa po, He does not feel entitled. Makikita po natin in verse 7 to 9, sabi po dito ng centurion, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Hindi sinabi po dito ng centurion, Jesus, karapatan ko ito at inuutusan kita, pumunta ka, nauna sa bahay ko, inuutusan kita, pagalingin mo yung servant ko. Hindi po ito sinabi ng centurion kay Jesus. Sa halip, sinabi niya po, hindi ako karapat-dapat na puntahan nyo sa bahay. Hindi siya demanding. Hindi siya nag-demand kay Lord. Kundi dependent siya. Hindi siya nagde-demand ng sobra kay Lord. Kundi makikita rin po natin dito yung pagiging humble niya pa rin na lumapit sa ating pong Panginoon. Kapatid, hindi po tayo lumalapit sa Diyos dahil deserve natin na lalapit tayo. Minsan meron po tayong ganong attitude na mananalangin tayo na, Lord, I pray, kailangan mangyari itong pinagpipray ko. Lalo na, nag-fasting ako, Lord, ng 7 days straight. Lord, kailangan mangyari ito. Kailangan pagalingin mo si ganito. Lord, kailangan makuha ko to. Kailangan makapasa ito na parang tila dinedemand natin si Lord na gawin mo to, Lord, right now. Parang ganun. Pero dapat hindi po ganun. Matuto po tayo dito, no? He does not feel entitled like this centurion. Nakita po natin yung humble heart ng paglapit niya kay Lord. Hindi siya nag-demand. 'Di ba? Kailangan, hindi po demanding yung paglapit sa Lord. Kasi kung hindi naman po ito plano ng Diyos at wala naman po siyang purpose dito, or iniiwas tayo sa hindi magandang sitwasyon, hindi po ito mangyayari. Kagustuhan pa rin ng Lord, paraan pa rin at way pa rin ni Lord ang mangyayari po. Kahit tumambling ka sa prayer mo, again, hindi tayo lumalapit po sa Diyos dahil deserve natin. Lumalapit po tayo dahil siya ay mahabagin. Ang Diyos po natin ay mahabagin dahil siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat po ng bagay. He does not feel entitled. Una, makikita po natin is He knows to ask for help. He does not feel entitled. In verse 8 to 9, He trusts the authority of Jesus. But just say the word, and my servant will be healed. Dito po makikita natin yung nakaka-amaze na pananampalataya ng centurion. Naiintindihan po niya yung power ng isang salita ng may authority. He didn't just believe, but also he allowed Jesus as Lord to have authority and power over him. Hindi niya po kailangang makita para maniwala. Hindi niya kailangang hawakan para gumaling. Isang salita lang ni Jesus ay sapat na. Wala siyang hiniling na sign, wala siyang hiniling na physical presence, naniniwala lang siya sa kapangyarihan ng sinabi ni Jesus. Grabe po yung faith ng centurion na ito kay Jesus, di ba? Parang tayo lang po, no? Tayo po kailangan natin ng ilang mga may mga promises. Kung mababasa po natin na may mga promises na si Lord at command na si Lord sa Bible, pero ang hirap pa rin po nating paniwalaan. May mga babasa na tayo sa Bible na mga promise niya na mapangahawakan natin regarding sa pagbibigay, pero nahihirapan pa rin tayong panghawakan yung sinabi ng Lord sa atin. Sa pagdalo sa gawain, sa pagpapatawad, sa paglilingkod natin, lahat sinabi na sa Bible, sinabi na sa atin ni Jesus. Pero sa kabila ng sinabi na ni Lord at narinig na natin, nabasa na natin, hirap pa rin tayong maniwala sa Lord. But yung faith ng centurion na ito, isang salita lang ni Lord, paniniwalaan niya. Grabe. Naniniwala siya sa kapangyarihan ng sinabi ni Jesus. Having confidence po sa sinabi ni Lord, nandun yung assurance. Alam niyang mangyayari dahil sinabi ng Panginoon. And that's the kind of faith that amazed Jesus. Actually, namangha talaga. Sinabi niya pa sa lahat ng mga nakakarinig that time, I tell you the truth, na wala pa siyang nakita ganitong klaseng pananampalataya gaya ng pananampalataya ng centurion. Actually po, namangha rin naman po si Jesus
Yung centurion po na ito is a Roman soldier, Gentile din po siya. Hindi siya disciple, pero ganito ka-great yung faith na meron siya. And compare sa disciple, sa faith ng disciple po nun. Si Jesus po namangha din sa faith na meron yung disciple niya dahil sa lack of faith. Kakaibang faith po ito. And actually, hindi ko na po ito, dapat isasama ko rin to sa preaching, pero mapapahaba po tayo kung isasama po natin to. But a humble faith like the centurion, dapat ganito po yung makita natin. And itong klase po na faith na meron yung centurion po, it amazed Jesus. Humble faith amazed Jesus. Sa verse 10, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Yung great faith po dito, ang ma-amaze sa'yo ang Panginoon, ibang klaseng faith po ito. At isang Gentile, hindi Israelita, hindi siya disciple, pinuri siya ni Jesus. Ang pinuri ni Jesus dahil sa kanyang great faith, sa kanyang grabing pananampalataya. Isang tao na may mataas na posisyon at kapangyarihan, pero marunong magpakumbaba at magtiwala po sa Panginoon. May authority siya, pero kinilala niya ang mas mataas na authority ni Jesus. A powerful man who show powerful humility. At ito po yung klase ng faith na naka-amaze kay Jesus sa atin pong Panginoon. Remember this, humble faith is not about lowering yourself, it's about lifting God higher. Amen po ba? Grabe po, no? Una, nakita po natin yung persevering faith ng Canaanite woman. Pangalawa po, yung humble faith na meron itong centurion. At pangatlo naman po, na stories of amazing faith na ito, na mabawasan natin sa Bible, is the faith of the bleeding woman. And the unwavering faith. Basahin po natin in Mark 5, verse 25 to 34. Sabi po dito, a large crowd followed and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Immediately, her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciple answered, "and yet you can ask, who touched me?" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet and, trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." Unwavering faith. Ito po yung makikita po natin dito sa the bleeding woman. Ito po yung faith na patuloy na umaasa, na kahit parang wala na pong dahilan para umasa, aasa pa rin siya. Ganito po yung faith ng bleeding woman. Isang babaeng 12 years nang naghihirap. Pwedeng ubus na po yung pera niya, ubus na po yung lakas niya, pagod na yung isip niya sa kakaisip sa kanyang sakit. Ubus na rin po siya socially dahil itinuturing siyang madumi. Pero may isa pong natira. Hindi pa ubos yung pananampalataya niya. Lahat naubos na sa kanya, pero yung faith niya hindi naubos. Yung pananampalataya niya natira. Sa gitna po ng maraming tao, ingay, hadlang, isa lang po ang naging mindset ng babaeng ito, ng bleeding woman po na ito, ang lumapit kay Jesus. Ito lang yung goal niya. 12 taon po, 12 years of pain, 12 years of disappointment, 12 years of answered prayers, 12 years siyang nahirapan. Imagine, emotionally, physically, financially, even spiritually, na wala na siyang option, wala na siyang ibang option, pero hindi pa rin siyang sumuko sa pag-asa. Narinig niya ang tungkol kay Jesus at kumilos siya.
And finally, because of her unwavering faith, napahinto ang Panginoon. Napahinto. She caught the attention of Jesus. Yung power ni Lord ay na-release po sa kanya. 12 years na pinakahihintay niya. And finally, napahinto ang Panginoon. She caught the attention of Jesus. And yung power ni Lord ay na-release sa kanya. Verse 30, at once, sabi po dito, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Unwavering faith moves even when hope is low. Kahit tila parang wala ng pag-asa, pero dahil yung unwavering faith niya na meron kay Jesus, kumilos siya, ang huling chance niya ay lumapit kay Jesus. Kahit yung pag-asa na ito ay grabe, nagkaroon ng breakthrough sa buhay niya. Because of that faith, verse 34, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Humayo kang payapa, gumaling ka na sa sakit na nagpapahirap sa iyo. She is finally free from suffering. Grabe po ito, no? 12 years na pinakahihintay niya at narinig niya na yung sinabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Ito lang pala yung kailangan. One touch of faith can change 12 years of her pain. One touch of faith can change a lifetime of struggles. Tayo din po sa buhay natin, no? May mga wounds, may mga pains and sufferings po sa buhay natin na matagal na at minsan iniisip po natin na baka wala na talagang mangyari. Ito na yon. Let's be real, kapatid. May mga bagay po sa buhay natin na matagal na nating dala-dala. Maybe stress, anxiety, broken relationships, pressure sa studies, career confusion, family issues, or personal struggles na parang walang katapusan, na parang burden na natin, sobrang nahihirapan na tayo sa ganitong kalagayan. Ganito po ang stories ng bleeding woman. Ganito po ang story ng bleeding woman po na ito, yung kanyang naranasan, na talagang every area ng kanyang aspeto ng kanyang buhay, talagang sobrang nahirapan siya. Her response sa kanyang kalagayan ay isang unwavering faith. Faith that keeps believing kahit pagod ka na. Hindi kailangang perfect ang kondisyon para lumapit po sa Diyos. Kahit pagod ka na, kahit disappointed ka na, ang kailangan lang pala isang hakbang lang ng pananampalataya. Ang kailangan lang ay isang hakbang ng pananalig. At itong bagay na ito ay napakahalaga na. Napakahalaga na kailangan isang hakbang ng pananampalataya to see the hand of God moving and to see that God change our situation. Dito po tayo magtatapos na. Nakita po natin yung tatlong kwento ng nakakamiss na story ng faith na meron po dito. The persevering faith of the Canaanite woman, the humble faith of this centurion, the unwavering faith of this bleeding woman. Tonight, tayo po ay na-remind that amazing faith is not defined by position, background, or spiritual experiences, but by how we choose to trust Jesus. We learn po na ang pagkakaroon ng persevering faith ay ang patuloy na pagtitiwala sa ating Diyos na kahit tila ba siya ay tahimik o wala pong sagot sa ating mga panalangin or paglapit, God can test our faith. At sa totoo lang po, kailanman hindi po tayo pinabayaan ng ating Diyos. Humble faith recognize that one word from Jesus is enough. At ang pagkakaroon po ng isang pusong mapagpakumbaba na inaalaw po si Jesus as Lord and Master by giving Him the authority over our life and acknowledging His power. Unwavering faith, pagkakaroon ng unwavering faith that keeps moving forward despite sa mga long delays, pains, or disappointments na kinakaharap po natin. Grabe po, niremind tayo na ito pong mga bagay na to ay kailangan natin to see
and to see that God is moving in every situation na meron po tayo. Ito pong mga individuals po na nabanggit sa Bible ay hindi po part ng inner circle ni Jesus. Yet, their faith is unstoppable. Hindi papatinag, hindi papatigil, hindi papahinto. Their faith stood out and touched the heart of God. And this kinds of faith po still amaze God today. Ang kailangan ay faith that remains, trust and acts. Ang magpatuloy, manampalataya, magtiwala dahil ang Diyos ay hindi pa po tapos sa buhay natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Nawa po ngayong gabi ay naintindihan po natin at nakita natin yung mga faith na ito at na-encourage po tayo. And I encourage everyone right now to close our eyes. Pumikit po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Father God in heaven, glorify your name, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon, sa gabi po na ito. Salamat po sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat po sa pagbukas ng aming isipan, ng aming mga tenga, O Lord God, ngayong gabi po na ito upang marinig ang iyong salita. Salamat, O Lord God, dahil sa iyong salita, Panginoon, kami po ay nagkakaroon ng lakas, O Lord God, para magpatuloy sa aming paglilingkod, sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, amin pong dalangin na sa oras na ito, aking pong dalangin, O Lord God, hallelujah. That God, na ang bawat nakikinig po sa oras po na ito, Lord, we pray, Panginoon, that like the faith, the stories of faith ng mga taong ito, Panginoon, na itala sa Bible, ay magkaroon din po kami, Panginoon, ng faith na katulad po ng mga taong ito, Panginoon. The kind of persevering faith, O Lord God, na kahit na, Lord, na tila namin, tila wala kang tahimik ka, tila parang hindi namin alam, O Lord God, hindi namin alam kung ano yung mangyayari, kung bibigyan mo ng kasagutan, Panginoon Lord God, na tila ba tahimik ka at wala kang response. But Lord, give us the faith like this Canaanite woman to persevere, O Lord God, to wait on you, O Lord God, that God, na ikaw ay kumikilos na patuloy sa buhay namin kahit hindi namin nakikita. Lord, help us, Panginoon, to have the faith, Panginoon, na magtiwala sa iyo, Panginoon, sa kabila ng mga bagay, Panginoon, na hindi namin alam, na kinakatakutan namin, anumang sitwasyon, O Lord God, o kalagayan namin, our burdens, Panginoon, O Lord God. Lord, help us, Lord God, na magkaroon ng faith, Panginoon, Lord God, na alam namin, hindi man namin nakikita yung big picture, Panginoon, but Lord, we know na ikaw ang Diyos na tumutulong sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kasagutan. At Lord, according to your will and according to your plan, ikaw po ang Diyos na nagbibigay po ng kasagutan. Lord God, tutulungan mo kami sa bawat sitwasyon ng buhay po namin, dakilang Diyos. Lord, kahit hindi man namin alam, hindi namin nakikita, we know that you are moving in our lives, Lord God. Hallelujah. And you keeps working in our lives, dakilang Diyos. And Lord, we pray also, give us a faith, a humble faith, Panginoon. Hallelujah. Na, Lord, like this centurion, a faith na kung saan, Panginoon, Lord God, we know kung paano lumapit sa iyo. Na sa anumang nararanasan namin, Lord God, kasiyahan man, kalungkutan ng aming buhay, Panginoon, na matuto kami, Panginoon, na tumawag pa rin sa iyo. Na matuto kami, O Lord God, na lumapit pa rin sa iyo. Magkaroon pa rin ng pananampalataya, Panginoon, na umasa sa iyo, O Lord God, na sa kabila ng maganda man yung nararanasan namin, O Lord God, that God, we remind us, O Lord God, that everything comes from you, Panginoon, O Lord God. Ang manampalataya pa rin kami, O Lord God, ang magkaroon ng humble faith like centurion, na Lord, na kahit anumang position at kalagayan namin, dakilang Diyos, ikaw pa rin ang dahilan, O Lord God, kung nasaan kami, O Lord God, na sitwasyon, Panginoon, O Lord God, hallelujah. Salamat, Panginoon, O Lord God,
for giving us, Lord God. And we pray, Lord God, to continue give us this kind of faith, the humble faith, na Lord, umaasa kami, Panginoon, kami ay nananalangin, O Lord God, hindi dahil, Panginoon, gusto namin, yung nais namin, yung mapangyari, but God, yung mapangyari, yung kagustuhan mo, yung will mo, yung perfect plan mo, dakilang Diyos, sa buhay po ng bawat isa sa amin. Hindi, O Lord God, we help us and teach us, O Lord God, to pray, not to demand, O Lord God, but God, help us to pray and teach us how to pray, O Lord God, like this centurion, Panginoon, hallelujah, to have the humble faith, Panginoon, hallelujah, na ang naisin namin, Panginoon, na manalangin at lumapit sa iyo, Panginoon, O Lord God, at manalangin, Panginoon, na ayon sa kagustuhan mo, sa nais mo, Panginoon, at hindi sa kagustuhan lang po namin, dakilang Diyos. Salamat, O Lord God. Amin pong dinadalangin to have this kind of faith, O Lord God. And lastly, O Lord God, we pray in the name of Jesus, hallelujah, to have this unwavering faith, O Lord God, na sa kabila ng lahat ng bagay, Lord God, sa aming paglakad, Lord God, sa Christian life, our Christian life, Christian journey, Panginoon, na sa mga panahon na nahihirapan kami, Panginoon, na tila ba, Panginoon, na hindi na namin kaya magpatuloy. Give us the faith, the unwavering faith, O Lord God, na patuloy pa rin, na magpapatuloy pa rin, O Lord God, despite na nahihirapan kami, despite, O Lord God, na kahit gaano katagal ng mga prayers, answered prayer na hindi pa namin nare-receive, and yet, will help us, O Lord God, to hold on your promises, Panginoon, and to trust in your perfect timing, O Lord God, that you are the great rewarder, at ikaw ang Diyos na nagbibigay po ng katugunan sa amin, and you hear our prayer, and Lord, you will grant our prayer, Lord God, according to your plan, O Lord God, according to your purpose in our lives po, Panginoon, para sa aming ikabubuti, dakilang Diyos. Lord, continue to give us a faith like this, a bleeding woman, O Lord God, the unwavering faith, Panginoon, na sa kabila ng lahat ng lahat ng nangyari in every area of our life, spiritually, financially, O Lord God, mentally, Panginoon, O Lord God, physically, Panginoon, ay andoon pa rin yung faith namin, yung pananampalataya na Lord, na kakapit pa rin at sa'yo pa rin, O Lord God, na magtitiwala sa mga pangako mo, sa mga promises mo, O Lord God, na Lord, never mo kaming papabayaan. Ikaw ang Diyos na patuloy, O Lord God, na magbibigay, mag-grant sa amin ng aming mga pinapanalangin. Salamat, O Lord God, sa pagtuturo ngayong gabi, O Lord God. Salamat po. Nawa, dakilang Diyos, aming pong dalangin na sa aming pong pananalangin. Help us, O Lord God, na Lord, matutunan namin at magkaroon kami like this, the faith to persevere, O Lord God, to have a humble faith, O Lord God, hallelujah, and to have an unwavering faith, like katulad ng mga tao po na ito, dakilang Diyos. Salamat, O Lord God, sa patuloy na i-increase, patuloy na pag-strengthen sa aming pananampalataya para makapagpatuloy at makapaglingkod po sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming idinadalangin in Jesus' name. Amen. So, God bless all po. Salamat po. Good evening and good night po.